Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia. Patuloy pa rin ang development dito, kagaya ng ginagawa na pinakamalaking convention center. Alam nyo ba na merong underpass dito sa Mall of Asia? Dito tayo dadaan papunta doon sa kabilang side. Alam nyo, sayang talaga itong underpass dito sa MOA, hindi masyadong nagagamit. Ayan, makikita nyo naman, walang halos dumadaan dito. Siguro nagkamali lang sila sa location kung saan ito itinayo. Wala kasing dumadaan talaga dito. Dapat doon ito tinayo sa may harap ng Globe, papasok sa loob ng Mall of Asia. Hindi na sana kailangan pa maglagay ng elevated walkway. Pero sa tingin ko, sa mga susunod na taon magagamit na rin ito kapag natapos na ang itinatayo ngayon na pinakamalaking convention center, ang SM Excite. So ayun guys, katabi lang nito ang pinakamalaking convention center, ang SM Excite. Importante talaga ang master plan sa pagtatayo ng mga project para hindi maging white elephant o masayang ang malalaking proyekto na itinayo. Anyway, katulad nga ng sinabi ko kanina, magiging usable na yung underpass kapag natapos na nga itong ginagawa na bagong convention center. Wow, ito na pala ngayon ang pinaka-latest na progress. Sobrang lawak talaga nito. Dito dati nakatayo noon yung mga SM offices na ngayon ay inilipat na sa bagong building. Ayan, makikita nyo naman dun sa dulo, ginagawa na. Ang parking pala nito ay nasa underground. Nasa 18,000 pala ang capacity nito at inaasahan na matatapos sa year 2027. Ito na nga ang magiging SMX Center for International Trade and Exhibitions o SMX site. Alam naman natin na meron ng SMX Convention Center na katabi ng Mall of Asia Arena.
Hindi pa natin alam kung anong gagawin doon. Gagamitin pa rin ba siya as convention center? Ngayong meron ng mas malaki na convention center na tinatayo? O baka i-repurpose na yung building doon, abangan natin. Naging trademark na nga ng SM itong pagtatayo ng mga elevated walkway na malaking tulong din naman para sa kanilang mga customers. Ang pinakabagong project na itatayo nila ngayon ang elevated walkway mula sa LRT2 Antipolo Station na i-connect diretso na papunta sa SM City Masinag. Abangan natin ang project na yan kapag nagsimula na. Anyway, diretso na tayo dito sa taas sa Sky Park. Ano na nga ba ang latest na ganap dito? Natapos na nga last year ang SM Mall of Asia Expansion Project. Maraming bagong facilities ang nadagdag dito, katulad nitong amphitheater. Isa rin itong bagong venue sa iba't ibang mga event. Ayan, makikita naman natin dito merong stage. Maganda rin yung pagkakadesign ng Sky Park dito sa taas ng Mall of Asia. Isa pang sports facility dito sa taas ang bagong football pitch at last month nga ay nagkaroon na nga ito ng rebranding. Ito na ngayon ang bagong Adidas Football Park at may branch din ng Adidas dito sa taas. Ito na rin ang nagiging venue sa iba't ibang mga football competition, pati na ang training ng mga athlete. Mabuti na lang at maganda yung panahon natin sa ngayon. Dito naman sa kabila ang sanctuary. Sana nga ginawa na lang talaga itong chapel. Pero may church na kasi dito sa Mall of Asia Complex. Kaya siguro hindi na ito ginawa na chapel.
May bago na rin palang addition dito katulad ng mga pailaw at mga swing. Ang mga canopy pala dito sa taas ng walkway ay mga solar panels. Sobrang dami ng park dito sa taas ng mall, marami nang pwedeng pasyalan at tambayan. Halos naging triple na nga o higit pa ang size ng Mall of Asia mula sa dati pagkatapos ng ginawa na major expansion. Silipin naman natin ang progress sa ginagawang Mall of Asia Reclamation Project. So ayan guys, makikita nyo naman medyo matagal pa bago matapos ito. Pero dito sa kabila, malapit ang matapos ang Pasay Harbor City. Yung slide pala dito sa North Sky Garden hindi pa tapos. Pwede pala nating silipin ito sa loob. Akala ko dire-diretso ito mula taas hanggang sa baba, hindi pala. Pero parang delikado pa rin, baka bumangga yung mga bata dyan. Anyway, dito na tayo sa North Sky Garden. Sa ngayon dito na pala sila sa dulo, nagtatambak ng lupa at buhangin. Hindi yan isasagad dito sa may shoreline dahil sa utos ng Anang Malacanang at DENR na magkaroon ng at least 300 meters na water channel. Kahit pa paano magkakaroon pa rin ng ocean view dyan sa MOA Seaside. Para sa mga hindi pa nakakaalam, magtatayo ng 3 tulay papunta dyan mula dito sa may seaside. 2 regular bridge sa magkabilang side, tapos isang pedestrian walkway sa gitna. Magtatayo din ng mga tulay mula dito patawid dyan sa Pasay Harbor City. At mula naman dyan sa Harbor City, may tulay din patawid doon sa kabila sa Manila Solar City. Hindi pa rin tapos dito yung ginagawa ng mga bagong restaurant at cafe. Abangan din natin ang mga bagong project na itatayo dyan sa may reclamation. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!